Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Capricorn. Una mensahe po ninyo ay surrender resentments. Ayan. Holding on to resentments only poisons you. Okay? Try to forgive others for their shortcomings and keep moving forward toward positive situations in your life. Kasi nga naman, pampabigat ito ng loob, hindi ba? Kung nag-hold on kayo sa mga resentments, parang everything na gagawin ninyo parang mabigat kasi maaring iniisip pa rin ninyo kung ano yung nakaraan, ano pa yung nangyari, 'di ba? In the past. So, it in some way, no? Parang ito din yung nag-hold back para sa inyo. Kasi kung meron kayong iisipin na gusto ninyong gawin, parang pumapasok parang sa isip ninyo kung ano, pwedeng kino-consider pa rin ninyo kung ano ang mararamdaman or anong maiisip ng mga taong involved, no, sa inyong nakaraan, na maaring kung sino man na nakapagdulot sa inyo ng resentments na ito, hindi ba? Kaya pwedeng in a way yung resentments na yan will sabotage you, 'di ba? Kaya importante na i-surrender nyo na yan. Matuto na tayong magpatawad, matuto na tayong kalimutan ang nakaraan at isipin na lang natin kung ano yung mga lessons na napulot natin, na naituro sa atin ang sitwasyon natin sa nakaraan. Yun na lang ang baunin natin sa present moment natin or sa present time natin, hindi ba? Matuto na tayong mag-forgive, no? Kasi pag nag-forgive tayo ng ibang tao, pag nag-forgive tayo ng mga tao na kasakit ng ating damdamin, we are not doing it for them, no? Alalahanin ninyo, hindi natin ginagawa yon para sa kanila, kundi ginagawa natin yung pabor para sa sarili natin, para makausad na tayo, para makapag-move on na tayo sa buhay. Kasi pag hindi tayo pa nagpapatawad, even if hindi sila humihingi ng tawad sa atin, pero tayo mismo, no, gagawin natin yung patawarin na sila, even if they don't know. Kasi ang mahalaga, mabunutan tayo ng tinik sa dibdib para mag-move on na tayo sa buhay, mag-heal na tayo at makapagsimula tayo ng bagong buhay on a clean slate, no? Yung malinis na ang dibdib natin. What else? We have surrendered the drama. Sabi rito, no matter how emotionally charged the situation, remain calm and don't contribute to the drama. Staying centered will help resolve the issue more quickly. Ayan, wag nang sumali. Wag na daw sumali sa kadramahan ng buhay ng ibang tao. Wag nang sumali sa mga gulo, sa mga away, mga diskusyon, mga ganon. Ano? Wag na tayong dumagdag pa sa tensyon na namumuuna sa ating paligid. Mas magandang kumalma, lalo-lalo na kung hindi naman kayo directly involved doon sa sitwasyon, wag nang sumali, no? Wag nang sumabay sa init ng ulo ng mga tao sa paligid ninyo. Kalmahin mo din ang inyong sarili kasi baka pati kayo maapektuhan, 'di ba, ng kung ano man ang kadramahang nangyayari sa inyong paligid. Ang chaos na nangyayari sa inyong paligid, wag ninyong hayaan na dumikit din ang tensyon sa inyong energy field. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have 8 of Pentacles. Ayan. So, 8 of Pentacles, pinapakita dito kung gaano kayo kasipag, gaano kayo katyaga, gaano kayo ka-diligent. You are really very diligent sa inyong trabaho. Siguro lagi kayong may award, no? Sa trabaho. Kasi, baka lagi kayong, alam mo yun, baka on or before deadline, laging tapos ang ginagawa ninyo, parang ganon. At saka pag nagtatrabaho kayo, you work to perfection, no? Talagang sinisikap ninyo na galingan ninyo, sinisikap ninyo na maging perfect or almost perfect ang inyong trabaho. Kaya
maaari 'no, maaari na 'yan ay sa ngayon mare-recognize 'yan ng mga ng employer mo, mare-recognize ng mga manager mo, ng boss mo, kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kagaling magtrabaho. Kaya puwedeng mabigyan ka ngayon ng recognition, puwedeng mabigyan ka ng premyo 'no, puwedeng may bonus, puwedeng pay raise, puwedeng promotion, 'di ba? Mga puwedeng additional benefits. No? So, pwedeng ganon. Kasi, ang sipag mo, ang galing mo. So, what else? We have 10 of swords. Ayan. So, um, maaring in the past, nanggaling kayo sa sitwasyon, kaya siguro may resentments pa rito, no? Kasi hanggang ngayon siguro, ramdam mo pa rin yung pagbagsak mo, no, noon. Kasi nangyari na to before. This already happened in the past na nasaktan kayo ng someone have hurt you big time. Pwedeng na-betray kayo, naloko kayo, na-cheat kayo, napagsinungalingan kayo, maaring ginawa kayong tanga, maaring niloko kayo, yung ganon. It may also involve money for some of you. No, talagang kaya kayo bumagsak talaga. Talagang to your core ang tama, no, ng sama ng loob, ng sakit na dinulot sa inyo ng isang tao. So, for the longest time, no, parang hinarbor nyo talaga yan sa puso ninyo. Kaya, yan, bonggang-bongga ang resentment na nandyan sa puso ninyo. Kasi nga, nasaktan kayo dito ng todo, no? At for the longest time, yun, naramdaman ninyo yun. Kaya ngayon, siguro naiisip nyo na din na mas lalo mo pa ba, nasaktan ka na nga noon ng bonggang-bongga, hanggang ngayon ba, hahayaan mo pa rin ba na masaktan pa lalo yung sarili mo, no? Natapos na yun, tapos baon-baon mo pa rin yung resentments sa dibdib mo, so hahayaan mo pa ba na magprolong pa ang agony mo? Hahayaan mo ba na magprolong pa yung hirap ng kalooban na naramdaman mo? 'Di ba? So maybe nagkaroon or magkakaroon ng realization ng iba sa inyo rito kung ano nang gagawin mo, and maybe you are going to think na it's about time na maramdaman mo naman ang ginhawa, maramdaman mo naman na maging maaliwalas na ang inyong pakiramdam, 'di ba? At yung inyong isipan. So maaring ma-realize mo sa ngayon na it's about time na for you to heal. It's about time na for you to accept what happened and forgive the person even if that person is not asking for your forgiveness. Maaring ma-realize mo na tama na, patawarin mo na siya para sa'yo. Diba? Hindi mo gagawin ang pagpapatawad para sa kanya, kundi para sa'yo. Para makapag-move on ka na, makapagsimula ka na ng bagong buhay. No? Para maging masaya ka na. You deserve to be happy. 'Di ba? You deserve better. Kaya maaring yun na ngayon ang gagawin ninyo. You're going to cut the cords between you and that person, or between you and what happened sa inyong dalawa. Sino man yun, nakasakit ng inyong damdamin, at ready ka nang mag-move on sa buhay. Magsimula ng bagong chapter. We have 5 of Pentacles. Ayan. For some of you, no, maaaring related ito sa relationship. Pwede na yung 5 of Pentacles energy na to could signify parang pakiramdam siguro ng iba sa inyo pagdating sa karelasyon ninyo. Para lang sa iba ito, hindi ito para sa lahat, Capricorn. Just take as it resonates. This is collective reading, kaya it may resonate sa iba, it may not resonate sa iba. Okay? So, kunin mo lang kung anong sumasakto sa inyong sitwasyon. But for others of you, as I was saying, pwede na related ito sa relationship. Baka ang nararamdaman ng iba sa inyo rito, parang nasasaktan kayo in a way, kasi baka napapansin ninyo unti-unti lumalamig na siguro yung relationship ninyo, baka yung person ninyo, parang siguro feeling mo hindi ka na nabibigyan ng oras, maaaring hindi ka na masyadong napapansin, maaaring nararamdaman mo na parang kulang na yung pagmamahal niya sa'yo, or baka feeling mo hindi ka na niya mahal. So, pwedeng may mga ganong sitwasyon ng iba sa inyo. No? Pwedeng may ganon. Pero, tignan ninyong maigi ang inyong sitwasyon. No? Kung yun ang naiisip ninyo, before kayo na
tuluyang masaktan before kayo na tuluyang alam mo yun, ma-drown sa ganyang pag-iisip. Siguro i-confirm nyo muna, hindi ba? Kasi baka akala mo lang. 'Di ba? Baka akala mo lang 'yon. At masasaktan ka, magkaka-anxiety ka, may stress ka dahil sa maling akala, 'di ba? So pwedeng gano'n ang ganap. Kaya kailangan na ma-confirm, 'di ba? Gawan mo ng paraan para ma-confirm mo kung tama nga ang iniisip mo or tama nga ang nararamdaman mo, 'di ba? For others of you naman, maaring pera ang problema. Maaring ang iba, you are in need of money, you need something, baka mayroong mga financial obligations na kailangan bayaran, kailangang tugunan, baka maaring meron kayong mga financial na pangangailangan sa ngayon na maaring nagkukulang kayo ngayon sa pera. Kaya maaring nandoon yung stress ninyo, yung ganon. But, you know what? There is always hope. Diba? Yung mga pentacles na yan, nagliliwanag, that represents hope. Kaya ano man ang inyong sitwasyon, whether it is in love life, in relationship, or sa pera man, huwag kayong mawalan ng pag-asa. There is hope. Kaya umasa lang kayo for the best possible outcome at gawin ninyo yung sa tingin ninyo nararapat ninyong gawin para masolusyonan kung ano man ang mga concerns ninyo rito. No? Knight of Swords. Ayan. So, maaari, meron ditong susugurin ang iba sa inyo, Capricorn. Pwedeng this is a tensionadong sitwasyon. Pwedeng this is something na kailangan mong tignan agad-agad. No? So, depende sa inyong sitwasyon. But you are going to take parang hasty move sa ngayon. No? Kailangan mong magmadali. Yun ang napipick up ko rito. We have Page of Wands. Ayan. So, this is good news coming your way. So, maganda. Pero magandang balitang paparating at maaaring related naman ito sa pwede ninyong pagkaperahan. This could be a new money path. Balita about new money path na pwedeng may offer sa'yo or pwedeng may magbigay sa inyo ng tip. No? Pwede rin na baka merong opportunity to travel dito ang iba sa inyo. We have 9 of Wands. Ayan. So, you may need to defend yourself, no? Parang, ang napipick up ko dito, baka kailangan mong depensahan ang inyong sarili. Maaaring kailangan mong depensahan dito yung pinaghirapan mo, protektahan ang pinaghirapan, maaring protektahan ang posisyon sa trabaho, maaring kailangan ninyong protektahan kung ano man yung mga valuables ninyo, yung ganun ba? So, depende sa inyong sitwasyon, ano? But, there is some kind of defense na kailangan ninyong gawin dito or protection, no? Sa kung ano ang mahalaga sa inyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.